Hello po mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-usapan po natin itong pagdadawit po dito po sa ating Vice President Inday Sara Duterte ng dating DDS na si Arturo Las Cañas, mga kababayan. Talagang mariin na niyang idinadawit dito po sa issue po ng extrajudicial killing. Ito pong ating Vice President Inday Sara Duterte. So bago po yan, tingnan po muna natin ang video kung ano po ba naging pahayag neto ni Arturo Las Cañas. Pakilalang dating miyembro ng umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Tinawag din ni Las Cañas bilang halimaw ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalat ng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tokhang sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumite na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC, kaugnay sa Davao Death Squad. Lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Niluluko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Wala pang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng bise na wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa iligal na droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya. Ngayong Vice Presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senator Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mag-alid siya na mag-alid. Nasa malinis sa kusing siya ko. Bahala siya sa buhay. So ayan po, mga kababayan, kitang-kita po natin na talagang matindi po. Matindi po itong pagkakasangkot. Talagang sinasangkot po ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Kung mababalitaan nyo nga po, dati naman, wala namang ganitong issue, mga kababayan ko, na siya ay inuugnay dito po sa DDS na squad na to, mga kababayan. Ang nakakalungkot, dahil Vice Presidente na siya, kasama na siya, dinadawit na siya mismo at siya pa daw po ang pampasimuno. So, magagawa po ba ito ng isang babae ng ating Vice President Inday Sara Duterte? Kaya niyo po kaya itong gawin? Sa tingin ko po hindi, mga kababayan. Grabe po yung pagtatrabaho ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Maging nung panahon po ng mayor, di ba? Sikat na sikat po si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang mga performance rating doon po sa munisipyo ng Davao. At syempre, nung naging Vice Presidente na siya, ay sinasangkot na po siya dito. Nakakalungkot. Ay, sabi nga po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, magkasuhan po siya para handa naman po niyang harapin. Basta dito po, siyempre sa korte natin dito sa Pilipinas. Kasi ginagamit po kasi ng mga kalaban ng mga Duterte ngayon ay itong ICC, mga kababayan. Sabi ko po sa inyo dati sa mga live blue natin na itong ICC, ito po yung huling alas po ito
ng mga pulangaw laban po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ganun lamang po yun mga kababayan kasi wala na po kasi silang maisip na iba pang issue na ibabato sa ating Vice President Inday Sara Duterte. At kitang-kita po natin, nung mga una, meron pong issue ng confidential fund, impeachment, hindi po lahat nagtagumpay. Ito po ang pinakanghuli. Ito pong ICC. So, ngayon, andito naman po ang kasagutan ng ating Vice President Inday Sara Duterte tungkol po dyan sa paratang na yan, mga kababayan. Ito po, malinaw niya pong sinagot sa video na ito. Ito po, panoorin po natin. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. So ayun po mga kababayan, malinaw po, hinamon po talaga ng ating Vice President Inday Sara Duterte na mag-file po ng kaso dito sa Pilipinas. Kung dati po talaga, kung talagang nasasangkot ang ating Vice President Inday Sara Duterte, bakit wala naman tayong nababalitaan? Hindi po ba? Sa kanilang lugar. Wala tayong nababalitaan eh. Ngayon na naging vice presidente na siya, ito po kaya ay kasama sa pamumulitika? Ginagamit po kaya sa politika dahil alam po nila talaga na talagang hindi po nila kaya at papalapit na po ng papalapit ang susunod na halalan. At nakikita po ng mga tao ay talagang pinagtitiwalaan pa rin po hanggang sa ngayon ang mga Duterte. So yan po ang isa po sa mga naiisip ko na maaring inuugnay lang para masira, mapabagsak yung mga Duterte. Kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa pagdawit po? Hindi lang basta pagdawit kasi ang ating Vice Presidente ang sinasabi na namuno dito po sa Tokhang na ito. May basbas niya po daw. Paniwala po ba? Yung pinaparatang sa ating Vice Presidente. So kayo po, hahayaan ko rin po kayong ibigay ang inyong mga saloobin at ayan po, ikomento nyo po diyan sa ating comment section sa baba. So yun lamang po, muli mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-like, nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Muli ako po si Parak TV. Sorry Duterte supporters. Magandang gabi po, mabuhay po kayong